Isang palang umaga po sa ating lahat at welcome po muli sa online prayer devotion ng St. Paul United Methodist Church. At ikinagagala ko po na tayo ay magsasama-sama muli sa pag-aaral ng kanyang salita. Nawa, Panginoon, nawa ay maging matatag tayo sa ating pananampalataya at inaasahan ko po ang paglago ng ating buhay espiritual sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. So tayo po muna ay sandaling manalangin. O aming amang magpangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na kami ay iyong ginising na may malakas at masiglang pangangatawan. Salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami ay muli mong pinagtagpo sa isang layunin na kung saan Panginoon kami ay makakarinig muli ng salita mo na siya o Panginoong magpapalakas at magpapatibay ng aming pananampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito na magkaroon kami, Panginoon, ng malawak na pag-unawa upang ang mensahe mo sa umagang ito ay aming maunawaan, matapos naming marinig ito ay aming maipamuhay. Dakilang Diyos, maraming salamat sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating tatalakayin ay ang ilang talata na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 86, talatang 1 hanggang 10. Pero ang babasahin ko po ay ang talatang 1, talatang 8, 9, at 10. Ito po ay panalangin ni Haring David upang siya ay tulungan ng Diyos. So sa unang talata ay ganito po ang ating mababasa. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Talatang 8, sa sino mang Diyos wala kang kawangis. Sa iyong gawa ay walang makaparis. Talatang 9, ang lahat ng bansa na iyong nilalang lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. At sa talatang 10, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Sa mga talata pong ito na aking binasa, dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 86, talatang 1 hanggang 10, mula talatang 1 hanggang talatang 7, ito po ay panalangin ni Haring David at dito niya po inihayag ang kaniyang pagdaing sa Panginoon. Makikita po natin kung atin pong babalikan ang naging buhay ni Haring David, marami pong pagsubok ang kanyang naranasan. Maraming pagkakataon sa buhay niya na siya ay humarap sa maraming pagsubok at panganib. Mula pa po ng kanyang kabataan na siya ay naging pastol ng mga tupa. Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang mga tupa. So dito po makikita natin kung gaano kamahal ni David ang kaniyang mga alagang tupa. At dito po sinasabi na maraming pagkakataon na nakikipagbuno, nakikipaglaban siya sa mga mababangis na hayop, no? Na ang kaniyang buhay ay nakakaya. So handa niyang ibuwis ang kaniyang buhay para sa pagmamahal sa kaniyang mga alagang tupa. So dito po sa katagpong ito, hindi po natin alam kung saang sirkonstansya ng buhay ni David nang sinulat niya ang mga talatang ito. Alam po natin na sa buhay ni David, bagamat ganun, no, ang kaniyang ang kaniyang naging hanap buhay or ang kaniyang kinagis ng trabaho, ibinigay na trabaho sa kanya ng kanyang ama. Pero nakita po natin si David, meron siyang panahon
sa kanyang trabaho, meron po siyang panahon para sa Panginoon. Hindi niya po nakakaligtaan ang magpasalamat, magpuri sa Panginoon. Kaya ganoon na lamang ang pagyakap, ang pagkalinga sa kanya ng Panginoon. At dito po niya nakita kung paanong kumikilos sa buhay niya ang Panginoon. Hindi po niya nakakalimutan na magpasalamat at meron po siyang talento, yung pagtugtog niya ng alpa. Ito po ay kanyang ginagawa upang hihayag ang pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at katapatan sa kanyang buhay. So, mula po noong si David ay nagdanas ng maraming pagsubok, at siya ay tinutugis ng kaaway. Saan po siya nagpunta? Sa isang lugar na wala pong makikitang tao, isang tahimik na lugar na doon niya nararamdaman yung presensya ng Diyos. Kaya doon po sa mga tagpo na siya ay nanganib ang buhay, wala po siyang nilapitan kundi ang Panginoong si Yahweh. So dito po, makikita natin kung paano siya nagtiwala. Nagtiwala siya sa katapatan at kabutihan ng Diyos. At sinabi niya po sa talatang 8, sa sino mang Diyos wala kang kawangis. Walang Diyos na maihahambing o maihahalin tulad sa Kanya. Walang makapapantay sa Kanyang kapangyarihan. Anuman ang Kanyang gawin ay kahanga-hanga. Siya lamang ang Diyos na dakila, kaya't nararapat lamang na siya ay sambahin at ibigay sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Lubos ang pagtitiwala ni David kay Yahweh. Kaya sa mga susunod na talata, mababasa po natin ang kanyang sinabi na ang kalooban mo ay ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Buong puso niyang siya'y pupurihin magpakailanman at ihahayag niya ang kanyang kadakilaan. Ito po ang naging tugon ni David sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. So tayo mga kapatid, kung sa mga pagkakataon na tayo'y nakakaranas ng maraming pagsubok, alam ko po, nasisigurado ko po na maraming beses nating naranasan, ang tayo ay magkapatong-patong, ang suliranin, ang pagsubok, pero naranasan po natin na talagang ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Kaya naman, hanggang ngayon, tayo'y nananatili sa ating pananampalataya. Tayo'y lumalapit, nagpupuri at nagpapasalamat, pero dapat hindi doon natatapos. Tayo'y humayo at ihayag natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan. Na darating ang panahon, ang lahat ng bansa na kanyang nilalang ay lalapit, magbibigay galang at magpupuri sa iisang Diyos na si Yahweh. Kaya nga po mga kapatid, sa lahat ng mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay, maliit o malaki, anuman ang ating maranasan, alam ko po na kilala natin ang Panginoon, pero ang ating po bang pagkakilala sa Diyos ay gano'n na lamang. Dapat nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral, sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang lubos pa nating makilala kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Matuto po tayo na magbalik sa Kanya, magkaroon po tayo ng pagnanais, taus-pusong tumugon tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Kasi tayo po ang inaasahan ng Diyos na tayo po ang magpapatuloy ng kanyang sinimulang gawain dito sa lupa. Ang humayo at ihayag
ang mabuting balita ng kaligtasan. Yan po ang inaasahan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, sa atin pong buhay makita ang ating katapatan sa ating Panginoon. At umaasa po ako na sa ating pagpapatuloy, itong ating mga gawaing ginagawa, pag-aaral ng salita ng Diyos, no, yung pag-atid natin sa fellowship, sa pakikisalamuhan natin, sa ating sa care group, alam ko po, ito ay mga paraan na pwede po natin gawin. No? Bigyan po natin ang pagpapahalaga sapagkat ang lahat ng ito ay para sa Panginoon. Hindi masasayang ang lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Sa Kanya nanggagaling ang lahat, kaya alam ko po na ang Diyos ay tutugon sa lahat ng ating mga daing kung tayo'y namumuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. To God be the glory. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kapahayagan ng iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na minsan hindi namin nakikita yung mga maliliit na bagay na ginagawa mo po sa aming buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na mabigyan namin ng pagpapahalaga ang lahat ng ginagawa mo. Maging ang mga pagsubok, maging ang mga problema, Panginoon, matuto kaming ipagpasalamat ito sa iyo sapagkat alam namin, Panginoon, na ang bawat nangyayari sa buhay po namin ay meron kang kapahintulutan. At ito, Panginoon, ay gagamitin mo. Meron kang itinuturo, meron kang gustong ituwid sa aming pamumuhay. Hayaan mo, Panginoon, na maunawaan namin ang mga bagay na ito. At ang lahat na ito, O Panginoon, ay aming ipagpasalamat. Hindi lamang yung mga biyaya, mabubuting bagay na aming nararanasan. Dakilang Diyos, tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang lahat ng mga problema at pagsubok na aming nararanasan. Dito mo, Panginoon, kami masusubok na hanggang kailan kami pwedeng magtiis. Sapagkat ako'y naniniwala, Panginoon, kung meron kami, Panginoon, na pagtitiwala sa iyo, alam ko po, Panginoon, na anumang hirap ay aming maranasan ay aming pagtitiisan. At dito mo kami mahuhubog. Dito kami, Panginoon, lalong lalalim ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Dakilang Diyos, sa mga anak mo, sa mga oras na ito, dakilang Diyos, anuman ang kanilang suliranin, anuman ang kanilang mga dalahin, sa iyo ko po itinataas. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga saloobin. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga nararanasan mga kahirapan. Dakilang Diyos, alam kong hindi maituya ang iyong mga kamay upang abutin ang kanilang pangailangan. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito, ang aking dalangin, patuloy kang magpakahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. At turuan mo kami, Panginoon, kung paano namin magagamit ang buhay na ito na magbigay, O Panginoon, ng kapurihan sa iyo na aming Diyos. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasalang nagagawa sa araw-araw ng aming buhay. At tulungan mo kami, Panginoon. Ituro sa amin ang aming mga kamalian at mamuhay kami, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking samot na lang sa pangalan ng Jesus.